Dalawang mahalagang eleksyon ang ating binabantayan, ang 2025 midterm elections dito sa Pilipinas at ang papal conclave o pagboto ng mga cardinal elector sa susunod na Santo Papa. Pag-usapan natin yan kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, ang Catholic Media Network, sa pangunguna ng kanilang presidente, Father Francis Lucas. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali, Rafi, at lahat ng inyong tiga-pakinig at tiga-subaybay. Opo, unahin po natin yung 2025 midterm elections. Ano ba dapat yung mga katangian na taglay ng mga kandidatong iboboto? Ang nakita kong napakahalaga dyan ay yung katiwa-tiwala na hindi pagbibili ang bansa at hindi mangungurap sa kaban ng bansa dahil trilyon talaga ang nawawala eh. Nawawaldas eka nga at pasikreto pa ang style. Kaya lang, huwag yung mga popular lang kasi marami tayong hindi kilala eh na matitino. Pero makikita rin natin yan dahil ngayon naman ay we live in a digital world. Oo nga po. Pero malaking problema ngayon yung vote buying at saka fake news. Ano po bang pwedeng gawin ng mga botante para wag magpadala sa mga ganito ngayong pong eleksyon? Kahit nga itong conclave ng Katoliko, parang fake news dyan sa mga kardinal eh. Ang hirap-hirap talaga ng fake news kasi hindi mo alam sinong tatanungin mo. Kaya para ako, ang simple lang, para hindi mawaldas ang utak natin sa fake news, ang ating tututukan ay yung mga licensed media outlets gaya ng GMA7 at lahat ng kanyang mga sangay, yung mga ibang networks natin, yung Catholic Media Network at iba pang mga network na kasapi ng KBP. At syempre, meron kasi tayong editors at dumadaan talaga, hindi ho ba, sa masusing pagsusuri yung ating mga ibinabalita. Ano pong paalala nyo sa mga botante na hanggang ngayon undecided pa rin sa kung sino yung mga dapat nilang iboto? Tingnan na lang ninyo ang naging performance. Kasi nga, marami dyan ay daldal ng daldal, pagkatapos magdadaldal, hindi mo nakikita sa gawa, hindi nakikita sa patunay ng kanilang pagkilos pag sila'y nasa pwesto na o kaya bago yung pwesto. Isa pang nakikita natin ay sana iwasan natin yung mga dynasty, isang probinsya o buong Pilipinas, halos magkakapatid, magkakamag-anak. Aba, ano mangyari naman? Sinolo na nila ang Pilipinas. Mapunta naman po tayo sa isa ring eleksyon, ang papal conclave. Gaano po ba ka-crucial yung magiging papel ng magiging susunod na Santo Papa para sa simbahang Katolika? Unang-una, ang Catholic Church ang pinaka-organized, pinaka-structured, at pinakamalaki ang populasyon ng kanilang kasapi sa buong daigdig. More than 1.4 billion. Pag sinama mo mga Kristiyano, lalong mas malaki. Pangalawa, ang simbahan ay walang power ng military. At ang kanilang estate ay ang liit. Vatican lang sa loob ng Roma. Na nung araw yan, maraming papal state. No? Ang lalaki no, may private army pa nga, may mga military. Kaya nga, ang sinasabi nga ng mga papa, lalo tigil si Pope Francis, sabi niya, mula nung lumiit ang Vatican, mula sa malaki niyang dating ari-arian sa mga bansa at mga estates, ay lalo siyang nakilala. Kasi itong gusto ng Panginoon. Kaya nga, ito ay, kung tutuusin natin, makita mo ang buong daigdig, ang lahat ng network sa buong daigdig. Ano man ang relihiyon, ano man yung bansa, bakit gustong malaman sino na kaya ang mananalo? At very crucial yan dahil nga may polycrisis ngayon sa daigdig at meron ding maraming krisis sa ating Catholic Church dahil maraming hindi magkamayaw sa mga bago daw na mga pamamaraan ni Pope Francis. Although ako, sa sinasabi ni Kristo, hindi man ako ang nagyayabang dyan. Kaya napakasimple niya, napaka mababang loob niya, at mamamatay na lang siya, pinilit pa niya na walang katakot-takot na lumibot pa doon sa Vatican, diba? At makipagkamay, magsalita, at sa iba na nga niya pinabasa ang kanyang speech. Hanggang sa the next day, ay kinuha na siya ng Panginoon. Of course, base sa interes, hindi lang talaga importante para sa simbahang Katolika ang susunod na Santo Papa, kundi para sa buong mundo dahil they look up to him sa kanyang leadership. Sa mga nakalipas na pagpili ng Santo Papa, ano ba yung mga nagbago na mga protocol o tradisyon pagdating po sa proseso ng botohan? Ang nakita ko dyan, pagbabalikan mo yung UDG, University Dominici Gregis.
yung shepherd of the flock, kung ita-translate sa English. Ito'y maikli lang na apostolic constitution. Ibig sabihin, ito'y dapat masunod. Meron konting, si John Paul II ang gumawa niyan. Binago niya yung lahat ng tradisyon ng pamamaraan. At dinagdagan niya yung iba tinanggal niya. So, tapos si Pope Benedict XVI, may binago rin siya doon. Oh. Si Pope Francis yung number lang ng mga kardinal na pwedeng isama sa eleksyon. So, sa conclave nung sinasabi ko ang isa sa nakita kong matinding pagbabago dyan na hindi madalas mapag-usapan ay yung nagtatanong tayo, di ba? Gaano katagal ba yan? Kailan ba yan? Tandaan natin, may mga panahon na ang haba, taon nga binilang eh. Pero dito sa bagong UDG, ito yung dokumento, ang ginawa ni John Paul II at ni-revise pa, minodify pa ni Pope Benedict XVI, pag umabot ng 33 to 34 balloting, I'm not talk of days, kasi mas madaling bilangan yung balloting. Opo. Pagkatapos nun, ay dalawa na lang ang unang sinabi ni Pope John Paul II ay hindi na 2/3. Ngayon kasi 2/3. 133-89 dapat ang bumoto sa iisang tao lang. So, ngayon, ang ginawa ni Pope John Paul II para bumilis-bilis ng konti, after 33 balloting o 34, kung may first ballot sa first day, ay tinanggal na yung 2/3. Ang gawa naman ni Benedict XVI, ang sabi niya, hindi, ang gagawin natin, dalawa na lang yung top na dalawa ang iboboto. Doon na lang pagpipilian. Okay. Pipilian. Pero, babalik siya sa 2/3. Hindi super majority. Kung hindi 2/3, hindi basta simple majority. So, yun ang nakita ko malaking pagbabago. Sa conclave, sa conclave. Pero sana nga, hindi na aabot sa ganung katagal, ano ho? Para masilayan at makita na natin yung bagong Santo Papa. Sa nakaraang modern world, mula nung ako kasi nung inabutan ko, si Pius XII na. Mula noon hanggang ngayon, wala pang first day may na-elect. Opo. At hindi lumagpas ng 3 hanggang 4 na araw. Yun. So yun yung ating Si aabangan. Pope Francis nga, 5 lang eh. 5 Opo. balota lang, lumabas na siya. Well, yan po ang abangan natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, God bless you all. Father Francis Lucas ng Catholic Media Network.